Kumusta mga kaibigan? Welcome muli sa ating channel. Ito nga pala ang Kaneki Anime TV. Ngayon ang anime character na ating tatalakayin ay walang iba kundi ang bidang si Leorio. Alamin natin kung ano ang kanyang mga abilidad o kanyang mga bagong kakayahan sa pakikipaglaban. Alamin din natin kung ano ang magiging papel niya sa Dark Continent. Dahil alam naman natin na kasama si Leorio sa paglalakbay patungo sa madilim na kontinente. Una natin nakita si Leorio nung nagkita sila ni Gon papunta sa Hunter exam. At ang pagkilala natin sa kanyang ugali, meron siyang pagkamakasarili at pagkamukhang pera. Pero sa kabilang banda, merong malagintuhang puso itong si Leorio. Dahil ang kanyang dahilan kaya siyang mukhang pera para maging isa siyang doktor. Dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagpanaw ng kanyang kaibigan. Dahil wala siyang nagawa para mailigtas ito, kaya yun din ang dahilan niya, kaya gusto niyang maging doktor at maging ganap na hunter. Dahil ang kanyang paniniwala, kung maging ganap siyang hunter, madali na lang siyang yayaman. Kaya ganun na lang ang kanyang pagnanais na maging isang ganap na hunter. At kung pagdating naman sa salitang matapang, walang duda na napakatapang nitong si Leorio. Dahil ang patunay ko dyan nung hinarap niya na walang takot itong si Hisoka, kahit nagawa siyang matalo ni Hisoka, papuri naman ang sinabi sa kanya nito, dahil para kay Hisoka nakapasa itong si Leorio sa kanya. At ang isa pang magandang ugali ni Leorio, hindi siya nang iiwan ng kaibigan. Dahil ang patunay natin dyan ang kanyang pakikipagkaibigan kay Gon, Killua at kay Kurapika. Ang isa ko pang patunay na mabuting tao si Leorio. Nung sinabi ni Melody, si Leorio ang may taglay na magandang tibok ng puso. Dahil ang tibok ng puso ni Leorio ay mainit at banayag, at puno siya ng kapayapaan, yan ang mga nasambit ni Melody. Nung pumunta sila sa tahanan ng pamilya ng Zoldyck para iligtas si Killua, nagawang mabuksan ni Leorio ang napakabigat na pintuan ng pamilyang Zoldyck. Ang isa pang kakayahan ni Leorio nung wala pa siyang Nen ability. Ang kanyang sandatang kutsilyo, kaya niyang itong ibato sa kanyang target na siguradong tatamahan. At nasabi rin ni Kiriko, na may husay sa abilidad sa pagbibigay ng lunas sa may mga taong may sakit itong si Leorio. At nalaman din ni Leorio na hindi totoong walang malay itong si Magetani. Dahil sa pagtingin niya pa lang sa mata nito, nalaman niya agad na may malay itong si Magetani. Kaya pagdating sa pag-obserba, may husay din itong si Leorio. Sa ika-4 na misyon sa isla ng Zibil, na ipamalas ni Leorio, ang kanyang liksi nung nagawang niyang maiwasan ang patagang atake ni Somi. At pagdating sa election arc, doon na natin mapapatunayan na malaki na ang hinunlad ni Leorio. Dahil sa kanyang bagong Nen ability na tinatawag niyang Remote Punch. Dahil sa ability na ito, nagawa niyang masuntok si Ging Freaks kahit na malayo ang kanilang distansya. Dahil ang ability ng Remote Punch, kapag sumuntok siya na may Nen ability, nakakagawa siya ng parang dimension, na pupuntirya sa kanyang target kahit malayo pa ang kanilang distansya. Dahil ang suntok ni Leorio na Remote Punch ay nakakapasok sa dimension, kaya sigurado ako na kaya na ni Leorio makipagsabayan sa grupo ng Spider, o sa mas kilalang Phantom Troop. Dahil para sa akin hindi na biro, ang Nen ability niya sa ngayon. Dahil yan ang patunay ko na talagang malakas na itong si Leorio, dahil sa kanyang Remote Punch. At siguro sa kanyang tiyaga kaya naabot niya ang kanyang pangarap, na maging doktor at ganap na malakas na hunter. Ang Nen type naman ni Leorio ay Emitter. Kaya para sa akin mas kahabang-habang ang kwento ng Hunter x Hunter dahil kay Leorio. Dahil kasama siya sa paglalakbay patungo sa Dark Continent. Tinama siya ni Cheadle ng miyembro ng Zodiac. Kaya dahil dyan naging mas kahabang-habang ang Dark Continent arc. Bukod kay Leorio, nandun din si Kurapika sa loob ng Black Wheel. Kaya excited na ako, kung paano makakarating sila Gon at Killua, sa madilim na kontinente. Dahil sigurado ako na may gagawin itong si Yoshiro Togashi para mapaganda ang Hunter x Hunter. Kaya lagi lang tayong sumubaybay, dahil anong malay natin, baka maipagpatuloy na ni Yoshiro Togashi, ang nahudlot na kwento ng Hunter x Hunter. At dito na matatapos ang anime character review natin kay Leorio. Sanay lagi natin ipag-pray ang kalusugan ni Yoshiro Togashi.
At sa mga sumusubaybay sa channel natin, sanay huwag kayong magsawang sumuporta sa ating munting channel. At uulitin ko lang ulit, ang channel na ito ay nakafocus sa lahat ng anime. Kaya kung meron kayong anime character na gusto talakayin o kaya naman i-review, comment nyo lang sa comment section. Sanay makahingi ako ng like and subscribe. Maraming salamat po.